Pagbati mula dito sa Hong Kong. Hello guys, kumusta na kayo? So for today's video, ipapasyal ko kayo dito sa Central kung saan may nagaganap na isang car show. So every year merong ganitong ginagawa dito guys, dito sa Central. Ito ay sa may Exit E, F, and K. So dito makita nyo yung iba-ibang klase ng mga sasakyan na mga vintage at mga luxury car. So, ayan guys, na-amaze lang ako sa mga nakikita ko dito, kaya naman nag-video-video tayo. So, alam nyo ba guys, dito sa Hong Kong, ganitong panahon ay malapit na ang Chinese New Year is napakalamig. So, makikita nyo ang mga tao ay naka-winter clothes. At syempre pa, hindi rin tayo magpapahuli dyan. Naka-formang pang-winter din tayo that time. So, upon recording nitong video nito is 2 weeks after ko na to na-upload kasi nga ay busy dahil dito sa Hong Kong, pag malapit na ang Chinese New Year is sobrang busy ng mga DH o ng mga konyang dito sa Hong Kong. So, isa na tayo doon sa mga busy na mga panahon na to. So, pag may time lang, ako nakakapag-record ng aking mga voice over. So nga pala guys, ang Chinese New Year dito sa Hong Kong ngayong 2024 ay February 10, 11, 12, 13. So yung 4 na araw na yon ay statutory holiday o legal holiday para sa aming mga domestic helper. So ako dito as domestic helper, sa amo ko every year, yung unang araw niya ay laging hiningi ng amo ko. Pero overtime naman yun. Kasi ang pamilya ng aking among lalaki ay nagse-celebrate sa bahay namin. So, stay ako sa bahay. At syempre, alam nyo ba dito guys, ang mga pamilya dito ay nagbibigayan ng red packet o yung ampaw sa atin sa Pilipinas. Laisi dito sa Hong Kong. So, nagbibigayan sila dito at syempre kasama kami sa binibigyan ng mga mapapalad. So, kaya pag ganyang holiday, sipag-sipagan lang tayo. Kasi meron tayong laisi. Tapos, wag natin kalimutan silang batiin ng mga greetings na magpapasaya ng kanilang pakiramdam. So, ano yung tatlong lagi kong binabanggit sa aking mga amo at sa mga relative ng aking amo at sa mga friends nila. So, syempre pa yung alam natin na salita ay Kong Hei Pachoy. Yon, Happy New Year din yon. Tapos, Sanin Pailok, Santay King Hong, Kong Hei Pachoy. Yan yung lagi kong sinasabi. Kasi yan yung tinuro sa akin ng amo ko. Sabihin ko raw yan sa aking mga babatiing mga locals dito at sigurado daw na matutuwa sa akin. At bibigyan ako ng blessings, yung laisi. So, yung mga laisi ko ay nakatabi yan guys. Hindi ko yan ginagastos kasi nga sabi ng amo ko lalaki is wag mong gagastusin yan kasi yan ay lucky money. So, ako ay sinavings ko na lang siya. Guys, and gagamitin ko siya for my future business in Philippines pag ako ay nag-for good na. So, mabalik tayo sa Chinese New Year. Dito, nagse-celebrate kami. Depende sa declaration ng government. Kung minsan 3 days lang yan, guys. Pero usually, katulad ngayon, meron nakagip na Sunday, kaya 4 days siya. So, yung 2nd, 3rd, and 4th day is gala na namin yun. So, ako, the following day is nagpapahinga ako kasi naglilinis muna ako ng bahay bago umalis ng bahay kasi dito pala nga guys, ang first day ng Chinese New Year, bawal kang magtapon ng basura, magwalis, bawal ka ring maligo. So, bawal magtapon ng basura. Bawal na makabasag ng anything. Kaya iingatan natin yung mga ganung bagay at kailangan tayo ay walang pag-aaway or kailangan nakangiti lahat dahil yan ay pag-i-invite ng mga good fortune. So, pag tayo ay naandito sa Hong Kong at nakikiselebrate ng Chinese New Year, kailangan i-observe din natin yung kanilang mga
cultures and tradition. So, syempre, kailangan is makikiayon din tayo sa kanilang mga paniniwala. So, ako, ginagawa ko lahat yon hanggat maaari. Unang-una, walang magtatapon ng basura. Hindi na ako naglilinis sa first day. Sa second day, pwede na raw maglinis. And then, bawal ding itapon ng basura. Maligo ka na gabi bago pa mag-Chinese New Year. So, palit na lang ng damit kinabukasan. At nga pala, kailangan, o kung magse-celebrate ang family ng amo mo sa bahay at nandoon ka rin, magsuot ka ng kulay pula kasi gusto nila yan. Kasi yan ay lucky color sa kanila. So, yun yung mga ma-advise ko sa inyo guys. Kung kayo ay mga baguhan pa lang dito sa Hong Kong, syempre, kailangan natin makisama sa ating amo kasi tayo ay tatagal sa kanila. Katulad ko, magte 10 years na ako ngayong September. Same amo pa din. So, yun lang masasabi ko. So, pagkatapos ko nga pala dyan mamasyal, mag-ikot-ikot, pabalik na ako dito sa lugar namin kung saan mi-meet up ko yung aking mga suki. So, ganyan na itsura ko guys pag ako uwi na ng Yunlong. So, marami akong bitbit para raw akong Christmas tree. So, okay lang. At least kumikita ng marangal. So, ganyan. Binidyo ko lang sarili ko kasi gusto ko magkaroon ng souvenir. Souvenir para makita ko yung sarili ko bago ko umuwi ng Pilipinas. Alam ko kung anong itsura ko pag andito ako sa Hong Kong pag Sunday at holiday. So at least makikita ko yan. Pagdating ng panahon, aasenso na ako. Alam ko ito yung pinagdaanan ko ng mga paghihirap at pagsasakripisyo. So naniniwala ako na darating ang time na aasenso din ako at makakamit ko lahat yung mga pangarap ko sa buhay na tinatarget ko na ma-hit at mga goals ko. So yan, kailangan positive lang tayo guys. Ito na nga pala, ito na yung time na bumili ako ng pagkain ko. Diyan ako nabili ng pagkain sa Taikyu Market. So mura lang dito guys, mura lang dito yung mga meal, yung rice meal na may kasama ng ulam. So ayan, ang pinili ko, yung merong crunchy pork and meron din siyang chicken. May kasama ng rice, $25 lang. So, yun ay 175 pesos sa atin. So, enough na yan para mabusog ako. So, karaniwan nagtatanghalian ako dito. 2 o'clock, 3 o'clock na. So, mura dito at malinis naman. So, after nyan, doon ako mag-i-stay sa park kung saan ako ay nagpapahinga bago ko sa bahay. So, nililista ko rin yung mga hindi nakapagbayad sa akin, tsaka yung mga nagbayad sa akin. Kasi yung iba dito, guys, ay okay lang na sahod ang bayad ng mga item na kinuha nila sa akin. So, this time, pauwi na ako niyan sa amin. Actually, titigil muna ako sa park nga pala. So, ganyan. Napakalamig nung panahon na yan. So, ito nga palang video ko is late upload. So, kadadaldal ko dyan, nalaglag pa on, natumba pa yung aking trolley. So, nakakatawa. Butin lang din nabasag yung aking relo na nakalagay dyan sa loob. So, ayan yung aking body tuwing Sunday. Yung aking best body, yung aking trolley. So, naglalakad lang ako dyan ng mga 5 or 7 minutes para makarating doon sa aking tatambayan muna. Kasi alas 7 pa ako babalik ng bahay. So, yan lang guys. Yan ang buhay ko dito sa Hong Kong. Sana ipalo nyo yung aking ibang mga video. Subscribe nyo sa aking YouTube channel.